Oh, hello. Nandiyan na pala kayo. Kumusta? Sir Jag here. Grabe ang init ng panahon ngayon, no? Summer na talaga. May mga plano na ba kayong magbakasyon? Kasama ang family, friends, or jowa mo? Huwag mo sabihing drawing na naman yan. Pero kung meron man, ingat kayo ha. Lalo na sa mga may planong mag-overnight. Nako, baka mamaya may mga aswang na palang nakaabang dyan sa paligid. O hindi ko kayo tinatakot ha? Ito kasing letter na ating babasahin ngayon ay nagsimula rin sa isang bakasyon. Umpisa na ba natin? Kung ready ka na, tara na't makinig hanggang sa dulo. Shoutout na rin pala sa ating mga OFW dyan. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Kahit saang panig man kayo ng mundo naroon ngayon, maraming salamat din po sa mga nagpadala ng kanilang shoutout videos. Kung gusto nyo rin pong magpadala ng inyong mga video shoutout, ay nasa ibaba lang po ang link. Masama talagang kutob ko sa gagawin nating to eh. Umuwi na kaya tayo. Huwag na tayong tumuloy pa doon. Palayo na tayo ng palayo sa syudad oh. Wala na halos kabayan sa mga nadadaanan natin. Sobrang lubak pa ng kalsada. Tapos hindi pa alam ni na mami at daddy na pupunta tayo dito ngayon. Please Gray, ibalik mo na yung sasakyan sa main road. Wag mo munang paganahin ang pagkamatatakotin mo, Lucy. Minsan lang naman to. Pwede mo naman tawagan sa cellphone sila tito at tita mamaya. Once na nakarating na tayo doon. Kaya relax, okay? Oo nga naman, Lucy. At saka isang araw lang naman eh. Hindi naman siguro babangon sa hukay ang lolo't lola mo para paalisin tayo dun sa mansyon nyo. Kayong kambal tuko kayo, pinagtutulungan niyo na naman yung baby girl nating si Lucy. Ako din ha, hindi ko betong adventure natin ngayon. Sa iba na lang tayo pumunta. Marami namang magagandang beach resort dyan sa malapit at mga staycation na hindi pa natin napupuntahan. Kesa dun sa probinsya ni na Lucy Bells, kaloka. Ano bang gagawin natin dun? Hindi ba kayo natatakot? Ikaw Kelly, imbes na pagsabihan mo tong kakambal mo, ginatungan mo pa talaga. Ang boring naman kasi ng ganun, Benedict. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga ganong klaseng lugar? Itong pupuntahan natin may thrill, imagine. Titira tayo ng isang gabi sa haunted mansion. Mag-ghost hunting tayo, Ben. Manghuli tayo ng mga aswang. Awoo! Malay nyo, makahuli tayo ng isa. Tapos, videohan natin para mag-viral tayo. Huh? Shit! Diyos ko, Gray, may itim na pusa. Masasagasaan mo! May mga lugar na hindi dapat pinupuntahan, may mga adventure na hindi nagtatapos sa saya, at may mga desisyong hindi dapat pinipilit lalo na kung may hinihinging kapalit. Paano kung isang araw may magyaya sa iyo na magbakasyon? Libre ang lahat, sasakyan, tutuluyan, pati pagkain. Pero ang pupuntahan nyo ay isang mansyong matagal nang inabandona. Sasama ka pa ba? Bago ko po simulan ang kwentong ito, ngayon pa lamang ay sasabihin ko na. Dito lang po sa kwentong Takip Silim ako nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakali mang mapili ito at marinig ninyo ang kwento kong ito sa ibang channel, ay mangyari lamang po na pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jag. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lucy. Isa po akong college student nang mangyari sa amin ng mga kaibigan ko ang isang karanasang naging dahilan kung bakit muntik na kaming hindi makagraduate ng kolehiyo. Noong mga panahon kasing yon, graduating na kami sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Mahilig po sa adventure ang mga kaibigan ko. Nature trip, pustahan, food trip at kung ano-ano pang aktibidad. Basta tungkol sa galaan, siguradong present kaming lahat. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan kaming magbakasyon muna bago gawin ang aming thesis. Natalo po ako sa isang pustahan, Sir Jag. At ang naging parusa sa akin ay bawal akong tumanggi kung saan man nila gustong pumunta at kung ano man ang balak nilang gawin.
Kaya wala po akong nagawa nang sabihin nilang sa lumang mansyon ng pamilya namin sa probinsya nila gustong magtungo. Kung alam ko lang po sanang mangyayari sa amin, sana ay nagmatigas na lang ako. At kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ako papayag na doon kami pumunta. Pero huli na, Sir Jag. Dahil sa isang maling desisyon at sa pagpayag ko, nalagay sa panganib ang buhay naming magkakaibigan. Sa isang mahabang gabing dapat sana'y bakasyon lang, sa lugar na yon ay nauwi sa isang karanasang hanggang ngayon ay hirap pa rin akong paniwalaan at tanggapin. Ang tagal mo naman, Lucy. Kanina pa kami naghihintay dito sa clubhouse ng subdivision ninyo. Kanina pa din naglalaro ng billiards yung dalawang yan, no? Gray, Benedict. Halin muna kayo dito, bilis. Oh, kumpleto na pala tayo eh. O so ano na? Tuloy na tayo bukas. Bukas? Bakit anong meron bukas, Gray? May lakad ba tayo na hindi ko alam? Since late ka nang dumating, girl, may mga ilang bagay na kaming napag-usapan. Kanina nung wala ka pa dito, remember? Natalo ka sa pustahan last week. Paano hindi ako matatalo ang duga niyang si Gray? Natalo tuloy ako sa laro. Ikaw ba naman? Pasimple pala niyang inuusog yung mga blocks kaya hindi na naka-align. Hirap tuloy makaisip ng words na ilalagay sa board ng Scrabble dahil sa ginawa niya. Tawag doon, strategy. Strategy? Kung hampasin kaya kita nitong taco stick na hawak mo, ano? Oh, awat na. Mabalik na tayo sa plano natin para bukas. So, Lucy, ang consequence mo sa pagkatalo mo ay bawal kang tumanggi kung saan man tayo pupunta and kung anong gagawin natin doon sa pupuntahan nating place. Naisip namin na sa old mansion nyo na sa probinsya tayo next magbakasyon. Di ba last year, nabanggit mo sa amin na may abandoned mansion palang family nyo? Ano? Sa mansyon ni na lolo't lola? Guys, nababaliw na ba kayo? Hindi tayo pwede dun. Bata pa ako nung huli ako pumunta sa lugar na yun. And boy pa si Napapalo't Mamala that time. Tapos ang huling balita ko pa, balak ng ibenta ng mga kapatid din ng mami yung property. Kaso wala pang bumibili. And hindi rin ako sigurado if nandun pa yung mga inupahan nilang caretaker ng mansyon. Di mas maganda, Lucy. Maiba naman. At saka hindi naman tayo magtatagal dun. Isang araw lang naman. Kaya guys, bukas na bukas pupunta na tayo dun sa probinsya nila, Lucy. Pero Gray, hindi natin alam kung anong madadatan natin sa lugar na yun. Oops! Bawal kang tumanggi, friend. A deal is a deal. Huwag mo rin sabihin kina tito at tita na pupunta tayo doon. Para payagan nila tayo. Idahilan mo na lang na sisimulan natin gawin yung research paper natin bukas and mag-overnight tayo sa bahay nila Benedict. Mayayari ako nito eh. Huwag na kasi dun. Basta, susundin ka namin sa inyo tomorrow. O kaya mamayang gabi na pala tayo bumiyahe. Para sakto umaga makakarating na tayo dun sa probinsya ninyo, Lucy. Sure na ba talaga itong lakad natin, mga be? Wala na bang atrasan to, ha, Kelly girl? Sure na, Bax! Kaya tara na at magsiuwi na tayo sa mga bahay natin para mag-ayos ng gamit. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, Sir Jag. Lalo na ang gabing sinundo ako sa amin ng mga kaibigan ko para pumunta sa probinsya ng mga yumao kong lolo at lola. Dahil palaging wala sa bahay ang aking mga magulang, abala sa kani-kanila mga trabaho, ay nag-iwan na lamang ako ng mensahe sa kanila. Sinabi kong hindi ako makakauwi ng gabing iyon at sa bahay ng kaklase kami gagawa ng group project. Habang nasa biyahe kami ay hindi na ako mapakali. Ilang beses ko na ring sinabihan si Gray na bumalik na lang kami at sa iba na lang pumunta. Pero wala rin akong nagawa kaya napilitan na lang akong pumayag at sumama sa kanila. Inisip ko na lang noon na isang gabi lang naman ito. Pagkatapos nito, kahit anong pilit nila sa akin ay hindi na ako papayag na bumalik pa sa lugar na yon kung sakali. Pero ang hindi ko alam ay wala na pala talagang balikan ang biyahe namin yon, Sir Jag. Dahil maski kami ay muntik nang hindi makaalis sa lugar na iyon. Grabe, inumaga na tayo sa daan, Diyos mio. Napakalayo naman pala talaga ng probinsya ninyo, Lucy.
Ihinto mo nga muna yung sasakyan dyan sa may tindahan, Gray. Kanina pa ako uhaw na uhaw. Baka may tinda silang mineral water dyan. Dito ba? Oo, dyan sa may malaking karatula na Aling Melda Sari-Sari Store. Sinabi ko na kasi sa inyo na wag na lang tayong tumuloy. Dahil nga liblib na talaga ang lugar namin dito. Ay naku Lucy, wala ka namang magagawa dahil nandito na tayo. Alam nga naman bumalik pa tayo. Sayang naman yung halos 5 oras natin biyay papunta dito, no? Ay, bahala nga kayo. Basta wag niyo akong sisihin kung ano man ang madatnan natin doon. Dahil maski ako ay hindi ko na halos matanda ng itsura ng buong lugar. Sinong gusto ng tubig sa inyo? Para isahan na lang ang pagbili ko. Candy at Josie sa akin, Ben. Damihan mo na yung bibilihin mo, Bax. Baka wala tayong inumin pagdating natin doon. Okay, Cal Girl. Tara, Lucy. Samahan mo ko. Sure, tara Bax. Pabili po. May tao ba dyan? Pabili po kami. Pabili! Wala atang tao, Bax. Tara na kaya. Sandali, maghintay pa tayo. Pabili! Oh, ayun na Lucy. May naririnig na akong papalapit. Pasensya na. Kanina pa ba kayo tumatawag? Nagluluto kasi ako ng almusal namin. Ano nga bibili niyo mga iho, iha? Ay, pareho po kaming iha nitong kasama ko. Ano ka ba naman, Benedict? Totoo naman, no? Nasa maling katawan lang talaga ako. Kaloka naman kasi. Ganun pa. O siya, sige mga iha. Ano ba bibili niyo? Ay, pak na pak. Gusto ko yan. May mineral water po ba kayo? At saka, pagbilhan na rin po ng Yossi at Candy. Meron. Kaya lang ay hindi malamig eh. 10 pesos ang bote. Isang kahaba ng sigarilyo ang bibilhin mo. At ilang candy. Mabili ka na lang dyan sa mga nasa garapon. Ayos lang ho. Basta may mainom kami. 10 bote na ho. Tapos, isang kahan ng sigarilyo at 20 pesos na candy ho. Uy, ikaw Lucy Bells, anong sayo? Stick o nga ho, 5 peraso. At saka 10 peraso po nito sampalok. Sige, sandali lang at isusupot ko yung mga binili nyo. Aling Melda, tama ho? Pwede po ba kaming magtanong? Oo, yun ang pangalan ko. Maaari naman. Tungkol ba saan ang itatanong nyo? Ano ho kasi, itatanong ko lang kung malayo pa po ba kami sa mansyon ng mga Herrer? Eto ho kasing kaibigan ko kamag-anak niya po ang may-ari. Kaya lang, sa tinagal na ho ng panahon, nakalimutan na raw ho niya ang eksaktong daan papunta doon. Bata pa po kasi ako nung isama ako ng lola ko doon. Na pagmamayari pa ng papa niya nung sila'y nabubuhay pa. Ay pala ka, ayos lang mo ba kayo Aling Melda? Naku, natapon tuloy ang mga candies. Madulas pala itong garapon ng candy na hawak ko. Anong gagawin nyo sa mansyon yun? At saka pansin ko ang malayo pa ang pinanggaligan nyo. Opo, sa syudad po kami nang galing. Magbabakasyon lang po sana kami dito sa probinsya at doon sa mansyon ang punta namin. Hindi ba kasyudad ang lugar na yon? At isa pa, matagal nang walang naninirahan doon sa mansyon. Kung ako sa inyo, bumalik na lang kayo sa pinanggaligan ninyo. Bakit to? Marami po bang mga ligaw na kaluluwa na naninirahan ngayon doon? Maraming mga bagay ang mahirap hanapin at bigyan ng paliwanag. Kaya gayon babalaan ko na kayo. Kung itutuloy nyo ang balak nyong pagpunta sa mansyon, ay mag-iingat kayo. Eto iha, dalhin mo ito. Benedict! Lucy! Matagal pa ba yan? Guys, tara na! Huwag mong iwawala ang kwintas na yan, Lucy, iha. O ito mga binili nyo, libre ko na lang yan sa inyo. Patnubayan sana kayo ng Panginoon. Sige ho, aalis na po kami. Salamat po dito sa Holy Rosary na binigay nyo, Aling Melda. Mauna na ho kami. Salamat po sa libre. Paglampas nyo sa kantong yan, lumiko lang kayo pa kanan. Doon ay makikita nyo na ang hinahanap nyo.
Nagkatinginan na lang kami ni Benedict, Sir Jag, matapos naming kunin ang supot ng mga pinamili namin na hindi na pinabayaran ni Aling Melda. Nang bigla na lang niyang mabilis na isinarado ang kanyang tindahan. Pero bago yon ay hindi ko makakalimutan ang huling tingin na iniwan niya sa akin. Isang tinging punong-puno ng takot na mababaka sa kanyang mga mata. At sa mga sandaling yun, parang may kung anong gumapang sa dibdib ko. Isang matinding kaba na hindi ko maipaliwanag. Kaya mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa rosaryong bigay sa akin ng matandang may-ari ng tindahan. Bakit ang tagal nyo doon sa tindahan? May nangyari ba? Oo nga. Akala ko tuloy wala na kayo balak pang umalis doon. Napakwento pa kasi kami dun sa may-ari ng tindahan ni si Aling Melda. Binili na niya nga rin kami na mag-iingat daw tayo sa pupunta natin dahil matagal nang abandonado yung lugar. Mas thrilling nga yun eh. Dahil hindi natin alam kung anong madadatnan natin doon. Kaysa naman sa mga nauna nating bakasyon na ginawa noon. Alam mo na, may dagat, buhangin, mga tao na katulad din nating bakasyonista. Pero dito, tayo-tayo lang. Teka, saan na ba yung tamang daan dito? Kanina pa ako nagmamaneho. Nasa dulo na yata tayo ng probinsya ninyo, Lucy. Pero wala pa rin akong mansyong natatanaw. Paglampas mo dyan sa kanto, Gray, lumiko ka pa kanan. Tapos dun na raw yung hinahanap natin. How did you know that right direction? Nagtanong kami dun sa matanda. Yung may-ari nga ng tindahan. Since hindi na nga gaanong matandaan ni Lucy yung daan papunta rito, kaya kami nagtanong. Uy, ba't ang tahimik mo dyan, Lucy? Ayos ka lang ba? Simula nang bumalik kayo ni Bax galing dun sa tindahan hindi ka na nagsasalita. Huwag mong sabihing iniisip mo na naman na huwag na lang tayong tumuloy. Hoy Lucy, nandito na tayo kaya tiisin mo na. Total bukas, aalis na din naman na tayo eh. May 2 days pa tayo noon bago tayo bumalik sa normal life dahil after noon, puro school na lang ang aatupagin natin. We don't have time anymore for this kind of adventure. Kaya enjoyin mo na ang last gala natin ito before graduation, Lucy. Huli na to. Sa susunod, kahit anong pilit nyo sa akin na pumunta pa dito, ay hindi na ako papayag. Kahit matalo pa ako sa laro at pustahan na yan. Yes, ma'am. Sa tingin ko, guys, yan ang hinahanap natin. Loko! May tao sa labas. Akala ko ba abandonado na yung lugar? Weird. Pero yun kasi yung sabi ng matanda sa amin kanina eh. Pero baka naman katiwala yan nila Lucy. Di ba nabanggit mo Lucy Bells na hindi ka sure kung nandun pa yung mga inupahang katiwala ng pamilya mo? Baka sila na yan. Pero bata pa ako noon. At sa natatandaan ko, maedad na rin yung mga trabahador ng mansyon. Eh paano ganyan pa ang itsura nila? At tila hindi mo lang tumanda sa mga nakalipas na taon. Girl, baka naman napalitan na yung mga sinasabi mo. Malay mo bagong hire dyan ang family mo. Pero walang nabanggit sila mami tungkol dito kay Ellie. The last time we talk about this matter, kasamang iba kong tito ay wala na rin silang binayaran para mag-maintain pa ng lugar. Dahil nga ibibenta na nila yan. Okay, ganito na lang. Tanungin na lang natin sila. Hindi naman tayo pwedeng magtanong kina tita dahil hindi nila alam na pupunta tayo ngayon dito. Gray, bumusina ka para alam nila na nandito tayo. Pagkarating namin doon, agad kong napansin ang apelyido ng lolo at lola ko na naka-engrave sa mataas na kulay itim na gate ng mansyon. Isa sa mga palatandaang sa kanila nga iyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natuklap na ang pintura at kinain na ng kalawang ang bakal na gate. Maging ang puting pintura ng mismong mansyon ay kupas at nagbibitak-bitak na rin. Kaya naman nakapagtataka na may nadatnan kaming tao sa loob. Isang babaeng may edad na. Abala ito sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa malilim at malawak na bakuran. Nakatalikod siya sa amin kaya hindi ko pa makita ang kanyang mukha. Nang bumusina si Gray ng 2 beses, saka pa lamang siya humarap sa amin. Sinenyasan niya kaming maghintay. Bago niya tinawag ang isang lalaking sa tingin ko ay kasing edad din niya. Marahil ay kanyang asawa.
Lumapit ang lalaki sa gate at dahan-dahang binuksan yon. Pinasok ni Gray ang sasakyan sa loob at inihinto ito sa tapat ng mansyon sa harap ng malawak na hagdan na papunta sa malaking pintuan. Sa mga sandaling yon, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Para bang alam na nilang darating kami, na matagal na nila kaming hinihintay sa lugar na yon, Sir Jag. Pasok kayo. Rebecca anak, paghanda ka, may mga bisita tayo. Kumain na ba kayo mga iho, iha? Dito, umupo muna kayo. Sino po mga bisita natin, Nay? Sabihan mo ang tatay Oscar mo na magluto ng almusal at siguradong gutom ng mga batang ito sa mahabang biyahe papunta rito. Sige ho. O siya, ako na munang bahala sa kanila. Mawalang galang na ho. Pero sino po kayo? Bakit kayo nandito sa mansyon ng yumao kong lolo't lola? Pasensya na ho sa tanong ko. Nabigla lang kasi ako na may madadatnan kaming tao sa pagpunta namin dito ngayon. Ang alam ko po kasi ay wala na mga dating katiwala dito. At saka, bakit agad nyo kami pinapasok sa loob? Hindi nyo pa naman po kami kilala. Ayos lang, iha. Ang totoo niyan nakatanggap na kami ng tawag kagabi mula sa may-ari ng bahay na darating daw kayo. Sa katunayan mga bagong katiwala lang kami dito. At kaya rin naman kayo pinapasok agad. Kayo lang naman ang inaasahan naming bisita ngayon sa mansyon. Sinong may-ari ang tumawag sa inyo? Uy, friend! Baka naman ang mom at daddy mo yung tumawag sa kanila. Baka nalaman nila yung pag-alis natin. Alam mo naman ang mga yun. Wala kang maitatago sa kanila. Tama ang kaibigan mo, iha. Sila nga ang tumawag sa amin. Ganun po ba? Ano nga po palang pangalan nyo? Oo, iha. Ako si Sally. Yung nagbukas naman ng gate kanina ay ang asawa kong si Oscar. At yung babae na tinawag ko ay anak namin, si Rebecca. Kung wala na kayong mga katanungan samahan ko na kayo sa itaas para sa mga magiging kwarto nyo. Siya nga pala, ilang araw ba kayo dito? Overnight lang ho, Aling Sally. Pwede ho bang mag-request na sa isang kwarto na lang kaming lahat? Total, hindi naman kami magtatagal dito. Isang gabi lang pala. Bakit ho? May problema po ba? Wala naman, iha. Mahaba pa naman ang araw. Siguradong magugustuhan nyo dito. Halika kayo at samahan ko na kayo sa master's bedroom. Yun na kasi ang pinakamalaking kwarto dito kung saan kakasya kayong lahat. Teka kaya Lee, nasaan ang kakambal mo? Lumabas Ang sabi niya kanina, mag-yosi lang siya. Tara na. Susunod din yun dito. Dito ang magiging kwarto ninyo. May mga malinis ng kumot at unan dyan na pwede niyong gamitin. Kung magbabanyo naman kayo ay nasa ibaba ang banyo. Ituturo ko na lang sa inyo mamaya. Malapit lang naman yun sa kusina. Pagkatapos niyong mag-ayos ng gamit, ay ipatatawag na lang kayo sa anak kong si Rebecca para kumain. Pwede na rin kayong maglibot pagkatapos. Aling Sally, wala bang aircon dito? Huy, mahiya ka naman, Bax. Aray, makahampas ka naman, Kelly girl, wagas. Ang sakit na. Tatanong lang naman ako. Dako, walang aircon dito. Pero pwede nyo namang buksan ang bintana dahil presko naman ang hangin tuwing gabi. Lalo na't maraming punong mangga dyan sa labas. Ay, ganun ho ba? Sige, pwede na rin. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo. Titingnan ko muna yung niluluto nila sa ibaba. Sige po, Aling Sally. Salamat. Pagkaalis ni Aling Sally ay nag-ayos naman kami ng aming mga gamit sa kwartong aming tutulugan para sa gabing yon. Pero hindi pa rin ako mapalagay, Sir Jag. Parang may mali. Ang sabi kasi ni Aling Sally, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga magulang ko. Pero nung tiningnan ko ang cellphone ko,
ay wala akong makitang kahit anong signal doon, maski isang bar ay wala. Kaya naisip ko, kung totoo ba ang sinabi nila na tumawag nga mga magulang ko kung walang signal sa buong lugar. Babanggitin ko sana yon sa mga kaibigan ko pero biglang dumating si Gray. Bakas sa kanyang mukha ang pinaghalong putla at pagkabalisa. Guys, masamang balita. Ano nangyari, Gray? Bakit ganyan ang itsura mo? At saka yung dumi sa damit mo, ano yan, ha? Benedict, sinubukan ko siyang iligtas pero wala akong nagawa eh. Kahit anong hila ko sa kanya doon sa Kumunoy, ay lumubog pa din siya. Parang kada hila ko sa kanya paakyat, ay may humihila sa kanya pababa. Kaya ganito ang itsura ko ngayon, ay dahil ito sa putik na mula doon sa Kumunoy. Wala na si Benedict, Lucy. Kelly, wala na siya. Wala na kaibigan natin. Hoy, Gray. Wala akong kakambal na baliwa. Ano bang tinitira mo? Ayun si Benedict, oh. Kaya anong pinagsasasabi mong wala na siya? Aray, putya. Ba't sakit mo namang manampal, Kelly? Masasaktan ka talaga. Hindi maganda yung biro mo, ah. Benedict, halika nga dito, Bax. At ikaw nang sumampal dito sa kapatid ko nang magising siya. Kaloka ka naman kasi, abo. Hindi pa ako deads, no? Santisima. Kanina pa kami narito. Ikaw nga yung lumabas at tumiwalay agad sa amin tapos babalik ang amoy imbornal at magkakalat pa ng fake news at tegi na ako. Diyos mio, maligo ka nga. Pero imposible. Si Benedict talaga yung kasama ko kaninang nagyuyose ako sa labas eh. Sumunod nga yan sa akin doon sa manggahan. Nakausap ko pa siya, Kelly. Tapos habang naglalakad kami, bigla siyang huminto. Dahil doon sa naapakan niyang malambot na lupa. Hanggang sa hindi na siya makaalis doon. At tuluyang lumubog. Gray, mas imposible ang sinasabi mo. Kanina pa kami magkasamang tatlo dito. Ni hindi nga umalis o lumabas yan si Benedict eh. Eh kung gano'n eh, sino yung Benedict na nakasama ko at nakausap kanina? Ano ba, Gray? Huwag kang manakot. Kung prank man yan, itigil mo na. Hindi ka na nakakatuwa. Ayun si Benedict, oh, buhay at humihinga. Sana nga prank lang. Kaso hindi eh. May nakasama talaga ako kanina. At si Benedict yun. Sa tingin niyo ba kung nagbibiro lang ako, ay dudumayan ko ng ganito ang sarili ko? Diyos ko! Ano yan? May doppelganger ako? Tama na, Gray. Tinatakot mo na kami eh. Ang mabuti pa, ayusin mo na muna ang sarili mo. Kelly, Benedict, tara na muna sa baba. Sumunod ka na lang sa amin, Gray. Sa may kusina lang kami, ha? Sa totoo lang, Sir Jag, noong mga sandaling yun ay hindi ko maipaliwanag ang matinding kilabot na naramdaman ko nang ikwento sa amin ni Gray ang nangyari sa kanya. Aaminin ko, maloko talaga si Gray. Mahilig siyang magbiro sa amin, pero sa pagkakataong yun, wala akong nakita kahit katiting na biro na mababakas sa kanyang mga mata. Ibang Gray ang nakita ko, takot at nalilito. Iyon ang nakita ko nung mga sandaling iyon. Iisipin ko pa lang na may gumagaya kay Benedict ay tumatayo na mga balahibo ko sa katawan. Paano pa kaya kung makaharap namin mismo ang nilalang na sinasabi ni Gray? Kaya para matigil na ang usapan tungkol doon, ay iniwan muna namin siya sa kwarto para makapag-ayos ng kanyang sarili. Sinabi na lang namin na sumunod na lang siya sa amin sa baba. Kahit na sa totoo lang, pare-pareho na kaming nakakaramdam ng takot nung mga oras na yon. Nang makarating kami sa kusina, sakto namang nakasalubong namin si Rebecca, anak ni na Aling Sally at Mang Oscar. Paakyat na raw sana siya para tawagin kami. Pinagmamasdan ko si Rebecca. Halatang mas matanda siya sa amin ng ilang taon. Conservative ang dating, nakasuot ng mahabang saya na aabot hanggang sakong. Mahaba rin ang manggas ng pang-itaas niyang damit at may itim na belo na nakatakip sa kanyang ulo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Laging nakayuko at hindi mapirmi ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko tuloy ay may tinatago siya. Isang bagay na ayaw niyang mabasa namin.
Hindi ko alam, Sir Jag, kung ako lang ba ang nakakaramdam ng ganoon kay Rebecca. Pero simula nang makarating kami sa probinsya ni na Lola, napansin kong sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyayari. At doon ko naitanong sa sarili ko kung kakayanin ko pa ba ang mga susunod na oras ng pananatili namin sa lugar na iyon. Pinatatawag na kayo ni nanay at tatay. Nakahandaan ng mga pagkain sa komedor. Finally! Kanina pa ako nagugutom eh. Guys, tara na. Kumain na muna tayo bago tayo maglibot. Sulitin na natin yung mga natitira pa nating oras dito. Wow! Mukhang masasarap po ang mga pagkain hinanda ninyo, Aling Sally. Amoy pa lang nakakagutom na. Sino pong nagluto? Lalo na ito, oh. Inihaw na baboy po ba yan? Ito po, Aling Sally. Ano pong tawag dito sa mga hiniwa-hiwang maliliit na ito? Pasensya na po kung may pagka-ignorante ako. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganyang klase ng putahe. Umupo ka na dito, Gray. Kakain na. I'm sure, pagod at gutom lang yung nangyari sa'yo kanina. Ang asawa kong si Oscar ang nagluto ng lahat ng yan. Siya kasi ang maalam sa kusina kaysa sa akin. At saka isa pa, matrabaho kasi ang paglilinis ng karni na yan. At ang asawa ko lang ang may kayang magbuhat at gumawa nun. Ang sarap naman po itong inihaw na karne. Ano pong klaseng karne ito, Aling Sally? Hindi po kasi lasang baboy at bakay. Kakaiba po kasi yung linamnam niya. Pati na rin ho ito, tinatanong ko po sa inyo kanina. Ano ho ba ito? Hindi naman po ito giniling, di ba? Espesyal na karni yan ng hayop na mahuhuli lang sa gubat. Yan namang maliit na hiwang yan ay lamang loob ng hayop. Baga, puso, bituka na ginawa naming bopis. Masarap yan, Lucy Iha. Tikman mo. Lahat ng yan ay mga paborito namin. Lalo na yung dinuguan. Kaya lang nagkulangan na kami sa sangkap kaya hindi na nailuto ng asawa ko. Sige ho, titikman ko. Pero konti lang baka kasi hindi ko po magustuhan. Kayo po ba? Hindi po ba kayo kakain? Sabayan niyo na po kami, Aling Sally, Rebecca, at Mang Oscar. Kasya naman ho tayo lahat dito sa mahabang mesa. Ay, sige lang, Iha. Kain lang kayo ng kain. Salamat at nagustuhan niyo ang mga luto ko. Mamaya na lamang kami kakain ng asawa at ng anak ko. Masarap po. Ngayon lang po ako nakakain ng ganito. Medyo makunat nga lang po siya pero okay na okay pong lasa. Ang galing niyo pong magluto, Mang Oscar. Pero mas gusto ko po kasi itong gulay. Kaya ito na lang po kakainin ko. Hindi po kasi ako mahilig sa karne. Sigurado po ba kayo, Aling Sally, na hindi kayo sasabay sa amin? Hindi na, Iha. Bago pa kayo dumating kanina ay kumain na kami ng almusal. Mamaya na lang ulit kami kakain kapag nagluto na ulit si Oscar. Mukha kasing mas masarap ang mga putayang kakainin namin mamaya. Kaya kain lang ng kain ha, para naman magkalaman-laman pa kayo. Ano ho yun? Pasensya na't hindi ko gaano narinig yung mga huling sinabi mo. Ang sabi ko, Iha, kung gusto nyo pa marami pang ulam sa kusina. Rebecca, kumuha ka pa ng ulam doon. Magdala ka na rin ng tubig dito. Sige, Honay. Nako, okay na ho mga ito. Marami pa naman po dito sa mesa. Uy, Benedict, dahan-dahan lang sa pagsubo ng pagkain. Baka mabulunan ka. Hindi ka naman tatakbuhan yan eh. Uminom ka nga muna ng tubig. Ang sarap eh. Bukas na lang ako magda-diet. Thanks sa tubig, Lucy. Kanin pa nga, Kelly girl. Grabe. Ngayon lang kita nakitang patay gutom kumain, Box. Eto kanin. Gray? Are you okay? Iniisip mo pa rin ba yung kanina o ayaw mo lang sa food? Di mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Okay lang ako. Kumain ka na dyan, Kelly. Lalabas lang ako at titignan ko yung sasakyan natin. Kung aabot pa yung gas bukas ng umaga.
Hindi naman sa nakikialam ako. May problema ba ang kaibigan niyo? May nangyari po kasi kanina. Ang sabi niya, nakausap raw po niya ang kaibigan namin si Benedict at may nangyari pa nga daw pong masama dito. Ang pinagtataka po namin, kanina po namin kasama itong si Bax at hindi naman siya sumunod sa kapatid kong si Gray dun sa may puno ng mangga na sinasabi niya. Naku, parang alam ko ng tinutukoy mo, Iha. Napagtripan niya ng mga nilalang na marunong manggaya ng tao o hayop. Mag-ingat kayo sa kanila. Ang mabuti pa'y huwag na kayong pumunta sa parting yon ng manggahan. O kaya dito na lamang kayo sa loob ng mansyon. Dahil delikado na dyan sa labas, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Kaloka naman kayo, Mang Oscar. Di ibig sabihin, totoo nga talagang maraming mga nilalang na naninirahan dito na hindi normal at basta-bastang makakita. Oo, lalo ng mga aswang. Aswang ho? May mga aswang dito? Meron, Iha. Sa mga ganitong klase ng liblib na probinsya, hindi mawawala ang mga yan. Kaya nga kaming pamilya ay hindi naglalabas dahil mahirap na at baka kami matimpuhan ang mga nilalang na yon. Guys, narinig niyo yun? May mga aswang dito. Umalis na tayo habang maaga pa. Gusto ko pang graduate. Ano ba, narinig niyo ba ako? Kelly! Benedict! Umuwi na tayo! Nasaan na ba si Gray? Noong mga sandaling yon, Sir Jag, tila ba walang naririnig ang mga kaibigan ko. Bigla na lang silang natahimik, parang mga bingi sa bawat salitang sinasabi ko. Kahit anong sigaw ko sa kanila na umalis na kami, ay wala silang kahit anong karea-reaksyon. At yun ang lalong nagpagulo sa isip ko. Nang ibaling ko naman ang tingin ko kina Mang Oscar at Aling Sally, pati na kay Rebecca, tahimik lang sila. Para bang walang nangyayari habang abala lang silang nililigpit ang mga pinagkainan namin, na para bang normal lang ang lahat. At sa mga sandaling yon, doon ko naramdaman ang mas matinding takot. Pakiramdam ko, ako lang ang nakakaalam. Ako lang ang nakakaramdam. At ako lang ang tanging apektado sa lahat ng nangyayari, lalo na sa mga sinabi ni Mang Oscar tungkol sa mga aswang na iyon. Lucy? Anong ginagawa mo? Uuwi na ako. Kung ayaw niyo sumamay, may iwan kayo dito kung gusto niyo. Loka, nagbibiro lang si Mang Oscar kanina. Hindi daw totoo na may mga aswang dito. Sinabi niya lang yun para takutin tayo. Hindi mo na kasi narinig dahil bigla ka nalang nag-walk out. Sige nga. Paano niyo ipapaliwanag yung nangyari kay Gray? At saka paano hindi ako aalis? Para kayong mga robot kanina. Ni hindi niyo nga ako pinapansin. Kayong dalawa ni Benedict para kayong mga bingi na walang naririnig. Umami na siya. Prank lang daw talaga yung ginawa niya. Parang hindi mo kilala si Gray. Mahilig yan magbiro simula pa noon. Kaya nga naiinis din ako sa kanya eh. Akala ko kasi totoo na nababalog na yung kakambal ko na yan, kaya bigla ako nakaramdam ng takot. Naisip ko kasi kung paano ko ipaliliwanag sa mga magulang namin na nasiraan na siya ng bait, no? At saka yung inakto namin ni Bax kanina, wala akong matandaan na ganun, Lucy. Ang alam ko kumakain lang kami. Kahit tanongin mo pa yung si Benedict. Pero aware naman kami sa sinabi ni Mang Oscar tungkol dun sa aswang. Pero yung hindi namin pagpansin sa'yo, wala akong matandaan na ginawa namin sa'yo ni Benedict yung Lucy. Lucy Bells, hindi ko alam yung sinasabi mo, ha? Busy lang din akong kumain kanina matapos kong ma-confirm kay Mang Oscar yung mga nilalang na yan na hindi naman pala totoo. Nagjo-joke lang daw siya. Pagkatapos nun, ay bigla mo na lang kaming iniwan doon sa dining nang walang paalam. Ganun na lang ba yun? Alam nyo, hindi na nakakatuwa itong mga nangyayari. Hindi na ako natutuwa sa mga biro at mga dahilan nyo. Nasaan na si Gray? Uwi na tayo ngayon din. Iligpit nyo na yung mga gamit nyo at aalis na tayo. Ano yun? Boo! Kung nakita mo lang talaga ang itsura mo, Lucy. Bawasan mo nga kasi ang pag-inom ng kape. Masyado ka nervyosa.
Hindi na kayo nakakatuwa, ha? Aray ko naman. Sorry na, Lucy. Sakit mo manghampas ha. Kailan ba kayo magseseryoso, ha? Ito naman seryoso na. Manda kayo. Hindi tayo basta makakaalis dito. Kanina nang lumabas ako, para tignan ang sasakyan, ay nakita kong may putol na wire sa makina. Wala ring gas yung sasakyan natin. Bago tayo minto kanina sa may tindahan ni Aling Melda, marami pang gas yun. At saka, nung nakarating na tayo dito sa mansyon, Lucy. Pero ngayon, ni patak ng gas, wala nang natira. That's it. Ayoko na. Itigil mo na to, Gray. Shh! Huwag ka maingay, Lucy. Baka marinig ka nila. Gray, kung isa na naman to sa mga biro mo, tumigil ka na. Hindi nga ito biro, Lucy. What do you mean, Gray? Huwag mo sabihin seryoso ka nga talaga dyan sa mga pinagsasabi mo ngayon. Hoy, Abo. Nananahimik kami dito ni Kelly dahil alam naming pinagtripan mo lang yung si Lucy. Guys, hindi na to biro. Nakasalalay na dito ang mga buhay natin. Naisipan ko lang na biruin itong si Lucy kanina dahil nakita kong paparating si Rebecca. Kaya pabiro kong binagsak, pasara, yung pintuan. Si Rebecca? Bakit? Anong kinalaman niya dito? At saka kung totoo na nga itong mga sinasabi mo, sinong sila bang tinutukol mo na makakarinig sa atin, Gray? Please, kung prank pa rin to, ngayon pa lang sabihin mo na. Kasi hindi na talaga ito magandang biro. Lalo na dyan sinasabi mo hindi tayo basta-basta makaalis dito. Ano bang ibig mong sabihin doon? Oh my God! So, seryoso na nga ba talaga ito, ha, Gray? Pakiremind nga ako kung bakit nga ba tayo nagpunta rito. Dahil gustong mag-ghost hunting ni Gray. And gusto din nating ma-experience ang tumira ng isang araw sa isang haunted mansion. Patawarin niyo ako. Hindi na sana ako nagpumilit pa na gawin natin to. Malalagay patuloy tayo dito sa alanganin. May tao. Shh! Normal. Gray, natatakot ako. Akong bahala. I'm sorry, Lucy. Dapat nakinig kami sa'yo nung sinabi mong sa iba na lang tayo pumunta. Lalo na ako. Dahil sa padalos-dalos kong desisyon, nagka-problema patuloy tayo. Gagawa ko ng paraan para makalis tayo dito. Basta't magtulungan tayong lahat. Ma'am Lucy, nandyan po ba kayo? Rebecca, ikaw pala, anong kailangan mo? Teka, ano yung mga dala mo? Merienda po. Pinapahati ni Tatay Oscar. Sige, pasok ka. Pakilapag na lang din dyan sa mesa mga dala mo. Sige ho. Pinasasabi din po pala ni Tatay, Ma'am Lucy. Kung balak niyo raw pong lumabas at maggala sa labas ng mansyon, magsabi daw po kayo. Huwag daw po kayo aalis na walang pasabi. Ganun ba? Kailangan pa palang magpaalam? Opo. Para alam daw ho niya kung saan kayo hahanapin. Bakit niya naman kami hahanapin? At ano nga palang merienda itong mga dala mo, Rebecca? Guest po kasi namin kayo, Miss Kelly. Gusto lang po ni Tatay na maging komportable kayo at walang maging problema habang nandito kayo sa mansyon. Gawa po yan ni Tatay Oscar. Empanada po na may palamang giniling. Sige Rebecca. Pakisabi na lang kay Mang Oscar na salamat dito sa merienda. At huwag kang mag-alala. Sasabihan namin kayo kapag naglibot kami. Sige po, maiwan ko na kayo. Nang makaalis si Rebecca, nanlambot ang tuhod ko at napahawak ako kay Gray. Agad naman akong inalalayan ni Kelly at Benedict at dahan-dahan nila akong pinaupo sa upuan sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magpanggap na normal sa harap ni Rebecca, Sir Jag. Gayong magulo na ang isip ko dahil sa mga sinabi ni Gray na baka may kinalaman ang pamilya ni Rebecca sa nangyari sa sasakyan namin. Kaya ganoon na lang ang bili ni Gray sa amin na umaktong normal sa harap nila. Kagaya na lang ng pagbibiro niya sa akin nung nakita niyang paparating si Rebecca. Pero nang hindi ko na makayanan ay pinilit ko na lang siyang magpaliwanag. Dahil sa totoo lang, Sir Jag, hindi ko na alam kung kakayanin pa naming tumagal ng ilang oras sa mansyon na yon, lalo na't may problema kaming kailangang harapin. Ngayon may paliwanag sa amin ng mga nalalaman mo, Gray. Malapit na sumabog ang utak ko sa mga katanungang tumatakbo sa isipan ko. Bago ang lahat,
Huwag niyong kakainin ang dalang merienda ni Rebecca. Pero bakit? Hindi ko alam, Lucy, kung ano ba talagang plano sa atin ng mga katiwala niyo dito sa mansyon. Una, tayo-tayo lang naman ang narito, kaya imposibleng isa sa atin ang gagawa nun sa sasakyan. Pangalawa, kaninang lumabas ako para tignan yung sasakyan, ay napansin kong lumabas si Rebecca. Lihim ko siyang sinundan hanggang sa likod ng bahay. Pumasok siya sa isang maliit na kubo. Nakita kong bukas ang bintana kaya't sumilip ako. Sa maliit na siwang na naroon. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko na naroon sa loob ng kubo at halos masuka din ako sa tindi ng amoy. Anong mga nakita mo? At anong amoy yung tinutukoy mo, Gray? May mga kalansay doon. Mga bungo ng hayop o tao. Hindi ako sigurado. Meron din ako nakita mga malalaking kawa. Mga lutuan na may lamang dugo at lamang loob. Halos masuka ako sa lansa ng amoy noon. At yung ulam na kapareho nung hinain nila sa atin, nakita ko si Rebecca na may inilagay doon. Nakalagay sa isang maliit na buti. Hindi ko alam kung ano yung inilagay niya, pero para yung tubig. Medyo malapot nga lang. Narinig ko pa siyang may ibinulong. Parang dasal pero hindi ko maintindihan kung anong klaseng dasal ba yun. At paulit-ulit niya itong sinasambit habang hinahalo niya yung mga ulam. Ang dami ko pa namang nakain kanina. Buhok. Diyos ko, may buhok ang isinusuka ko. Anong karne ba yung kinain natin? Bakit may ganito? Hindi kaya karne yun ng tao? Oh my God! Kadiri, Bugs! Etong plastic. Dito ka sumuka. Huwag kang magkalat dito sa kwarto. Babaho tayo dito. I can't imagine na kumain tayo ng kaninang tao. Pigilan niyong gumawa ng kahit anong ingay. Baka marinig nila tayo. Ito, tissue wipes. Ayusin niyo yung sarili niyo, Benedict, Kelly. Ayoko na. Umalis na tayo rito. Ano ba yung pinakain nila sa atin? Tao nga ba talaga yun? Iba kasi talaga yung lasa. At yung mga nakita mo, Gray. Diyos ko, ayoko mag-isip ng kahit ano, pero parang ganito yung sa mga nakikita ko sa palabas eh. Hindi kaya aswang sila. At nililito lang nila tayo para hindi natin sila paghinalaan. Ang sabi ni Mang Oscar, walang aswang. Nabiro lang yung sinabi niya. Pero bakit kailangan pa nating magpaalam sa kanila kung lalabas tayo, di ba? Tapos sinabi pa niya na dito lang tayo sa loob ng mansyon. Hindi kaya para mas madali nila tayo mabiktima? At sinira nila yung sasakyan nang hindi natin mahalata. At kinuhanan pa ng gas para hindi tayo makaalis ng tuluyan dito sa lugar na to. Anong gagawin natin ngayon? Paano na tayo makakaalis dito? Saan ba kasi nahanap ng pamilya mo yung mga katiwalang yan, Lucy? Ayoko pong mamatay. Yung cellphone ko, kailangan natin makahanap ng signal. Kailangan ko malaman kung totoo ang sinasabi nila. Kailangan ko makausap sila, Mami. Yung tindahan, Lucy. Ay, tama. Yung tindahan ni Aling Melda. Baka may signal doon, Lucy. Pero paano tayo makakapunta doon nang hindi nila tayo nakikita? At saka, sa tingin ko, may alam si Aling Melda. Natatandaan mo ba, Lucy Bells, na pinag-iingat niya tayo? Kaya kailangan natin siyang puntahan. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Pero paano? Paano tayo alis dito? Benedict, Lucy, kailangan niyo makaalis ng mansyon. Puntahan niyo si Aling Melda at tingin niyo ang tulong niya. Pero Gray, hindi ba pwedeng tayong lahat ang aalis? Bakit kami lang dalawa ni Benedict? Bakit kailangan niyo pang magpaiwan dito? Lucy, delikado. Kung lahat tayo ay aalis dito sa mansyon, ay mapapansin nila. Mahuhuli nila tayong lahat. At hindi natin alam kung ano gagawin nila sa atin. Magpapaiwan kami dito ni Kelly. Habang wala kayo, gagawa kami ng trap. Dala ko ang mga gamit ko. Kelly, ginawa na natin ito noon. Para lang tayong manghuhuli ng mga daga. Pero malalaking daga. Kailangan natin silang lituin habang hinihintay nating makabalik sila Lucy at si Benedict kasama ang dala nilang tulong. Kelly,
Naririnig mo ba ako? Oo. Pero paano kung hindi mag-work ang plano mo, Gray? At kung aswang talaga ang mga kalaban natin, sa tingin mo ba, may asin at bawang dito na pwede nating ipanglaban sa kanila? Kung hindi tayo makagawa ng trap, lalaban tayo ng pisikalan. Here, tig-iisa tayo nito. Baseball bat. Ganito ang gagawin natin. Maya-maya, alam kong tatawagin nila tayo for dinner. Yun ang time na kailangan nyo na para pumuslit paalis. Lucy, Benedict, magdadahilan kami ni Kaylee na hindi namin kayo makakasama for dinner dahil masama ang pakiramdam ni Benedict. At kailangan siyang bantayan ni Lucy. Nasabihan na lang namin si Aling Sally at si Mang Oscar na kami na magdadala ng pagkain ninyo. Kung sakaling utusan nila si Rebecca na pumanik sa kwarto, pero habang naghihintay tayo ng tamang oras ay kikilos na kami ni Kaylee para sa mga trap na gagawin. Kaloka. Hindi ko yata kaya. Kayanin mo, Benedict. Maski ako ay pinanghihinaan ng loob sa gagawin nating to. Pero wala na tayong pagpipilian. Kung gusto nating makaalis dito ng buhay, kayanin mo. Kalimutan mo muna ang pagiging Disney princess mo. Ikaw yung prince ngayon, Bax. Lalaki ako. Matapang ako. Kaya ko to. Ay, Diyos ko, Disney. Huwag kang lalambot-lambot, Benedicto. Ulitin mo! Lalaki, lalaki ako. Kaya natin to, Lucy. Laban! Noong araw na yon, Sir Jag, nakabuo kami ng plano. Habang hinihintay namin ang tamang oras, lumabas muna ako ng mansyon para sumagap ng preskong hangin. Para akong hindi makahinga sa bigat ng mga nangyayari. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa mapadpad ako sa may manggahan. Kung iisipin ko ngayon, Sir Jag, lahat kami ay may kasalanan kung bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon. Kaya wala ring saysay kung magsisisihan pa kami. Napatingala ako sa mansyon. Malaki, tahimik at luma na talaga. Sabi ni Mami, inabutan pa raw yun ng giyera. Pero ang mas nakapagtataka, sa kabila ng ganda nito ay wala pa rin gustong bumili. Napatingala akong muli at doon ay nakita ko si Rebecca. Nakatayo siya sa nakabukas sa bintana sa second floor. Diretso ang tindig. Hawak niya ang kanyang itim na belo at nakatingin siya diretso sa akin. Doon ako kinilabutan, Sir Jag. Dahil sa loob lamang ng ilang segundo, tila ba nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang dahil kasabay noon ay ang matinis na sigaw ni Kelly na hindi ko na malayang nasa likuran ko na pala. Lucy, tingnan mo yung nakuhanan ko ng video sa camera ko. Ano ba naman yan, Kelly? Nagulat naman ako sa iyo eh. Patingin nga. Ano ba kasi yan, ha? At saka bakit ka ba kasi nandito sa labas? Hindi ba dapat kasama mo si Gray? Galing nga akong kusina at simple ako naghanap kung may asin ba sila at bawang dito. Pero Lucy, wala akong nakita na kahit ano doon. Hindi rin mailagay ni Gray yung mga ginamit namin pang trap nun sa mga ligaw na hayop sa bukid nila, Uncle. Dahil panay ronda sa loob ng mansyon si Aling Sally at Rebecca na para bang binabantayan ang bawat kilos natin. Si Mang Oscar naman, hindi ko makita kung nasan siya. Kaya pala nakita ko si Rebecca sa second floor at nakatingin dito sa atin. Patingin nga ako ng picture na sinasabi mo, Kelly. Kaya nga dapat tayong maging maingat sa bawat galaw natin. Yun na lang talaga ang pag-asa natin mamaya, Lucy. Kami na nag-ring bahala dito. Huwag niyo kaming alalahanin ni Benedict mamaya, ah. Basta ituloy niyong plano. Mag-iingat din kayo ni Gray dito, ha? Oo naman. Ano ba yan? Ayokong umiyak eh. Tingnan mo na nga lang itong picture na sinasabi ko. Sino yan? Saan mo banda nakunan yan, Kelly? Hindi ko alam kung sino yan eh. Nahagip lang siya ng camera ko kanina. While I'm taking pictures dito at videos na rin. Pero parang nasa forces na siya, no? Luko, nakasuot pa siya ng uniforming pang pulis. Hindi kaya nagbabantay din yan? Baka pwede tayong humingi din ng tulong sa kanya.
Pero paano natin sila makikita ulit kung nahagip na lang siya ng camera mo? Ang mabuti pa, halika na sa loob, Kelly. Malapit ng dumilim. Hindi ko na gustong ihip ng hangin dito sa labas. Habang nasa labas kami ni Kelly ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kakaiba ang naging epekto noon sa akin, Sir Jag. Para bang mas lumamig pa ang paligid ng mga oras na yon. Kasabay ng hangin ang kaluskos ng mga dahon sa paligid namin na tila ba may gumagalaw sa gitna ng katahimikan. Sa bawat ihip ng hangin na dumadampi sa aming balat ay mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko noong mga sandaling yon ay may mga matang nakabantay sa amin mula sa dilim. "6 p.m. na. Maganda na kayo. Anumang oras ay alam kong ipapatawag na nila tayo para magapunan. Grace, sabay-sabay na tayong umalis dito. Hindi pwede, Lucy. Kapag umalis tayong lahat ay wala ni isa sa atin ang makakaligtas. Paano kayo ni Kelly? Paano kung mapahama kayo? Paano kung malaman nila na wala kami dito? Grace, subukan natin please. Walang maiiwan. Lahat tayo, aalis na ngayong gabi. Makinig ka, Lucy. Walang masamang mangyayari sa amin ni Kelly. Basta ipangako mo na babalik kayo dito ni Benedict. Pangako ko sa'yo. Kumpleto tayo makakaalis sa lugar na ito. Sige na. Maganda na kayo. Ma'am Lucy, kakain na daw po. Naghihintay na sila Nanay Sally at Tatay Oscar sa baba. Kami lang ni Kelly ang makakasabay sa inyo, Rebecca. May lagnat kasi si Benedict at hindi siya pwedeng maiwan mag-isa dito. Nako, ganun po ba? Hatiran ko na lang po sila ng makakain. Okay lang, Rebecca. Kami na lang ni Gray magdadala ng pagkain nila pagkatapos namin kumain. Sige, Ma'am Miss Kelly. Tara na ho sa baba. Sige. Tara na, Gray. Lucy, ikaw na munang bahala kay Bax. Babalik din kaagad kami para makainom din siya ng gamot. Sige, Kelly. Rebecca, pakisabi na lang kina Aling Salit Mang Oscar na hindi kami makakasabay kumain. Sige po, Ma'am Lucy. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po kami. Noong makaalis si Rebecca kasama sina Gray at Kelly, agad kong nilapitan si Benedict na nagkukunwaring tulog sa kama. Pero bago yon, lihim muna kaming nagkatinginan, nagbigay ng senyas sa bawat isa. Senyas na mag-iingat kami sa kung anumang gagawin namin sa gabing iyon. Pagkatapos noon, lumapit na ako kay Benedict na basang-basa ng pawis ang noo at halatang kinakabahan din gaya ko. Wala na kaming pagpipilian pa, Sir Jag. Kailangan na naming sundin ang napagplanuhan. Dahil kung hindi, ay baka hindi na kami makaalis pa sa mansyon na iyon. Bax, bilisan mo. Sandali lang naman, Lucy Bells. Kinuha ko pa itong baseball bat. Kinalimutan mo pang bitbitin eh. Nakakaloka ka naman. Anong ipanghahampas natin sa kalaban kapag nagkataon? Anong silbi ng kamao mo ha, Benedicto, kung hindi mo gagamitin? Kainis ka naman, Lucy Bells eh. Masisira yung beauty ko sa inyo eh. Tara na nga. Teka, saan tayo dadaan? Hindi tayo pwedeng dumaan dyan sa harap, baka makita nila tayo. Diyos ko, aakyat pa tayo sa pader? Doon lang ang pwede nating daanan. Doon sa may gilid, malapit sa manggahan, Lucy Bells. Natatakot ako. Tingnan mo naman ang dilim-dilim mo. Oh, ano yun, Benedict? Naririnig mo ba yun? Parang may papalapit sa atin. Ano ba, Lucy? Huwag kang manakot dyan. Hindi ako nagbibiro, Benedict. May naririnig talaga ako. Dito, bilis! Oh, Benedict, sabi ko na sa'yo meron eh. Diyos ko, Lucy Bells, sino yun? Huwag kayo maingay. Baka marinig nila kayo. Tara dito. Sumunod kayo sa akin. Sino ka? Teka, ikaw yung lalaki na nahagip ng camera ni Kelly. Ako si Tomas. Huwag kayong matakot. Kakampi niyo ako. Paano kami nakakasiguro? Nakakampi ka nga namin, ha? Hindi ko ibubuhos ang buhay ko para tulungan kayo. Tara, hindi dyan ang daan.
Nag-aalangan man ay kapit kamay kaming sumunod ni Benedict sa nagpakilalang si Thomas. At katulad ng ipinakita sa akin ni Kelly sa litratong nakunan niya gamit ang kanyang kamera, ay nakasuot pa rin ito ng uniforming pangpulis. Sumagi pa nga sa isip ko noon, kung sakaling may masama siyang balak sa amin, pagtutulungan talaga namin siyang hampasin gamit ang baseball bat na dala ni Benedict. Sa gabay ng liwanag ng buwan na siyang nagsilbing ilaw sa masukal na daan sa tinatahak namin ay lakad takbo ang aming ginawa. Hindi ko na halos masundan kung saan kami dinala ni Thomas, pero sa kabila ng kaba, pinili pa rin naming magtiwala ni Benedict sa kanya. Hanggang sa makarinig kami ng kakaibang tunog mula sa paligid. Mga ungol na tila ba nagmumula sa mababangis na hayop. At kasabay nun, ang malakas na pagaspas ng tila isang napakalaking ibon. At isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa dilim. Sigaw, nakaboses ni Kelly. Napahinto ako sa paglalakad, Sir Jag, at bala ko na sanang bumalik sa mansyon dahil sa aking narinig. Pero agad akong pinigilan ni Thomas at ang sinabi niya ang siyang tuluyang nagpahinto sa akin. Doon ako ginapangan ng matinding takot, Sir Jag, at alam kong ganoon din si Benedict dahil ramdam ko ang kamay niyang nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa akin. Ay, Diyos ko. Ang kaibigan namin yun. Si Kelly. Kahit anong makita nyo, kahit anong marinig nyo, huwag kayong hihinto o lilingon. Pero yung kaibigan namin. Walang kasiguraduhan ang kaibigan nyo nga yung narinig nyo. Maraming mga nilalang na pwedeng manggaya ng boses at muka. Kaya magpatuloy lang kayo. Malapit na kayo makalabas dito. Malapit nyo na makita ang daan sa pupuntahan nyo. Lakad lang. Huwag kayong hihinto o lilingon. Kahit na may maramdaman kayong kakaiba sa paligid. Diyos ko, ano bang klaseng bakasyon itong napuntahan natin? Benedict, nakikita ko ng kalsada. May ilaw na ng posa na rin ako nakikita. Diyos ko, totoo nga. Salamat po, Panginoon ko. Ito yung kanto na papunta sa tindahan ni Aling Melda. Salamat po. Maraming salamat po sa tulong niyo, Sir Tomas. Sige na. Ililigtas ko pa ang mga kaibigan nyo sa mansyon. Hulog kayo ng langit, Sir Thomas. Halos maiyak ako sa sobrang tuwa, Sir Jag, nang makalabas kami sa masukal na daan na iyon. At sa wakas ay nakaapak din kami sa pamilyar na daan na dinaanan namin bago kami makarating sa mansyon. Wala na kaming inaksayang oras ni Benedict. Kahit ramdam na ramdam namin ang pagod sa aming mga katawan, ay tinakbo na namin ang tindahan ni Aling Melda. Pagkarating namin doon ay sarado na ito. Pero hindi kami tumigil sa pagtawag sa matanda. Paulit-ulit hanggang sa may matanaw kaming gumalaw mula sa loob ng kanyang bahay. Ilang sandali pa ay lumabas siya. Doon ako bahagyang nakahinga, Sir Jag, dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may tutulong na sa amin. Lucy! Benedict! Kayo ba yan? Ay, Diyos ko, gabi-gabi na. Ano ginagawa nyo dito? At bakit ganyan ang mga itsura nyo? Putik-putik ang mga payot ang dudugis nyo. Ano bang nangyari? Aling Melda. Halimuna kayo at dito tayo sa loob ng bahay ko. Salamat ho, Aling Melda. At pinagbuksan niyo po kami ng pintuan. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Wala na po kaming oras dahil kailangan pa po naming balikan ang mga kaibigan naming naiwan sa mansyon. Ay, umupo muna kayo. Ay, sandali kukuha ko kayo ng tubig. Heto, uminom muna kayo. Salamat po, Aling Melda. Teka, Benedict. Nasaan si Sir Tomas? Ay, oo nga. Alam ko kasunod lang natin siya eh. Nasaan na yun? Ano nga ulit yung binanggit mong pangalan, Iha? Tomas ho. Siya ang nagturo sa amin ng tamang daan para makalabas kami sa lugar na yun. Anong suot niya, Iha? Naka-uniforme ba siya na pang pulis? Opo. Kilala niyo po ba si Sir Tomas, Aling Melda? Hindi lang kilala. Kilalang kilala.
Pero imposible na siyang tumulong sa inyo, Lucy. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag niyong sabihin na ibang Tomas ang nakasama namin ni Benedict, Aling Melda. Hindi, Iha. Si Tomas gayon, pero matagal nang wala si Tomas. Diyos ko, Aling Melda ha? Pati ba naman ikaw? Tatakutin mo pa kami? Kotang-kota na ako ngayong araw na ito. Nakakaloka na talaga ang mga nangyayari. Isang magiting na pulis si Tomas. Kilala siya dito sa aming baryo. Pero sa kasamaang palad, sa huling misyon niya ay binawian siya ng buhay. Patagal lang patay si Tomas. Kaya paano siyang nakasama niyo papunta dito? Totoo po bang sinasabi niyo, Aling Melda? Ibig bang sabihin nito? Patay na si Tomas? Yung nakasama namin kanina ni Lucy, Santissima. Kahit wala na siya, andyan pa rin ang kaluluwa niya para tumulong. Diyos ko, kay buting bata ni Tomas. Sayang nga lang, hindi niya na maaalagaan pa ang kanyang lolo Manuel. Benedict, may signal na! Naninindig man ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa sinabi ni Aling Melda tungkol kay Sir Thomas. Mas lalo naman ako nang hina sa sunod-sunod na mensaheng aking natanggap mula sa aking mga magulang. Bago kasi kami umalis, Sir Jag, nag-iwan ako ng mensahe sa kanila na pupunta kami sa mansyon. At dahil walang signal doon, ay hindi ko agad natanggap ang kanilang sagot. Kung napaaga lang sana ang reply nila, hindi na sana kami tutuloy pa sa lugar na iyon. Dahil sa mensaheng natanggap ko mula sa aking ina, ay nabigyang linaw ang lahat ng tanong na gumugulo sa aking isipan. Pero kasabay ng mga kasagutang yun ay ang matinding takot at kaba para sa mga kaibigan naming naiwan sa kinakatakutang mansyon. Anong sabi ng mga magulang mo, Lucy? Benedict, matagal nang patay yung mga katiwala namin sa mansyon. At kaya walang bumibili ay dahil sa nangyari noon. Natagpo ang patay yung mga katiwala sa loob ng mansyon. May kagatang leeg, wakwak ang tiyan, at wala ng lamang loob. Benedict, pinatay sila ng mga aswang. Kaya hinayaan na lang din nila mami yung property na yun, kahit hindi na mabenta. At kaya hindi na rin sila nagtangkapuntahan pa yun. Ay dahil pinamugaran na yun ng iba't ibang nilalang. Ang mga kaibigan natin, Benedict! Diyos ko, Lucy. Ibig sabihin, yung mga naratna natin sa mansyon ay hindi yun ang mga katiwala ninyo? Hindi. Mga aswang sila, Benedict. At hindi rin totoong tumawag sila mami sa kanila. Dahil simula nang mamatay yung mag-asawang katiwala na sinasabi nila, ay hindi na sila naghanap pa ng iba. At tuluyan ang inabandona ang buong lugar. Maraming residenteng umalis na rin doon dahil gabi-gabi sila nakakarinig ng mga nakakatakot na tunog. Marami rin daw sila nakikita mga nagmumulto sa mansyon, Benedict. At ang huling balita na natanggap nila, Mami, ay sunod-sunod na rin ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga taong nakatira malapit sa mansyon. Kaya simula noon, hinayaan na lang ng mga kapatid ni Mami yung property dahil nga sa kinakatakutan na nila yon. Diyos ko, bumalik sila. Bumalik ang mga pumatay sa mga magulang ni Tomas. Ano ang ibig ninyong sabihin, Aling Melda? Sila ang dating katiwala sa mansyon nila Lucy. Matagal ng panahon simula na mangyari yun. Marami na rin akong naririnig ng mga balita tungkol sa mansyon. At isa rin dahilan kung bakit naging pulis si Tomas ay para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Pumasok siya sa mansyon para mag-imbestiga. Marami nagsabi sa kanya na bitawan niya na ang kaso ng mga magulang niya pero hindi tumigil si Tomas. At simula doon, maging siya ay hindi na rin namin nakita pa. Pinaniwalaan namin pinatay din siya katulad ng nangyari sa kanyang mga magulang. Doon mismo sa mansyong yon. Aling Melda, ano na hong gagawin namin? Nasa peligro po ang buhay ng aming mga kaibigan. Mag-aaswang ang kalaban natin, Tito Iha. Hindi natin kakayanin kung basta-basta na lang tayo susugod doon. Pero may kilala ako makakatulong sa atin. Si Lolo Manuel, ang lolo ni Tomas. Halina kayo. Gigisingin ko lang ang apo ko. Pupunta tayo ngayon din sa kubo niya. Wala na tayong oras.
Baka kung ano nang nangyari sa mga kaibigan nyo na iwan sa mansyon. Oo, lalo na't sa tingin ko sa mga oras na ito ay alam na ni namang Oscar na wala na kami ni Lucy Ay, doon. tara na. Sumakay na kayo dito sa tricycle. Apo, sa kubo ni Lolo Manuel tayo pupunta ha. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Kayo na po sana ang bahala sa amin. Kayo na rin po ang bahala sa mga batang naiwan sa mansyon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, lalo na sa mga nilalang na mula sa dilim. Habang lulan kami ng tricycle na minamaneho ng apo ni Aling Melda, ay walang tigil kaming nagdarasal. Halos hindi na ako mapakali sa lakas ng kabog ng aking dibdib dahil sa pinaghalong takot at kaba. Ilang sandali pa ay narating din namin ang kubo ni Lolo Manuel. Maliwanag pa ang buong bahay nang dumating kami, Sir Jag. At saktong paginto ng tricycle na sinasakyan namin ay siya ring biglang pagbukas ng pinto ng bahay kubo. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. May hawak itong tungkod. Mahaba ang kanyang buhok at balbas, kapwa kulay puti. Pero may mas nagpagulat pa sa akin, Sir Jag. Yon ay nung napagtanto kong hindi pala nakakakita si Lolo Manuel. Blanko ang kanyang mga mata at diretso lang ang kanyang tingin. Pumasok na kayo sa loob. Kanina ko pa kayo hinihintay. Paano niyo po nalamang pupunta kami? Nararamdaman ko, Iha, na may nangangailangan ng tulong ko. At isa pa ay, hindi ako pinapatahimik ng apo kong si Tomas. Ilang beses siyang tumalaw sa panaginip ko. At nagsabing tulungan ko raw kayo. Ang totoo po niyan, si Sir Tomas pong tumulong sa amin para makalabas sa lugar na yon at para makahingi po kami ng tulong. O sige, maupo muna kayo at kukunin ko lang ang mga kakailanganin ninyo. Tulungan mo ang mga batang ito, Lolo Manuel. May katigasan ang ulo ni Tomas, pero busilak ang kanyang kalooban. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito na makikiusap siya sa akin na tulungan ko kayo. Samantalang noon ay ayaw niyang makialam ako sa paglutas at pagpaslang sa mga nilalang na iyon na pumatay sa mga magulang niya. Masakit ba sa akin na pinagya siyang magkagamot at natuloy ang manunugis ng aming lahi? Ay wala akong nagawa para tulungan ang sarili kong apo. Sa kadalilan ng irespeto ko ang kagustuhan niyang siya mismo ang hahanap ng katarungan para sa mga magulang niya. Napakabuti po ng apo niyo, Lolo Manuel. Alam ko kung nasan man siya ngayon, ay ginagabayan din niya at binabantayan niya rin kayo. Ay tagal kong hinintay na magparamdam muli sa akin ang apo ko. At ngayon nga ay ginawa niya na sa pamamagitan ng isang panaginip. Ibinilin niya kayo sa akin. Hindi madali ang gagawin ninyo, Iha. At katulad ninyo, humihingi din ng tulong si Tomas sa inyo. Hiniling niya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Oo? Pero paano po? Ano pong dapat namin gawin? Wala po kaming laban sa mga aswang, Lolo Manuel. Kunin mo ito, Iha. Ano po ito? Asin yan na hinaluan ng dinurog na bawang. Sa pagbabalik ninyo sa mansyon, isaboy niyo yan sa daraanan ninyo. At kailangan bago maghating gabi ay makabalik na kayo doon. At bago lumampas ang 3:00 ng umaga ay makaalis kayo nagligtas sa mansyon. At ito kunin mo. Pakaingatan mo ang laman ng botek yan dahil tubig na benditado ang laman yan. Isaboy mo yan sa mga aswang, Iha. Madampian lang sila niyan ay mapapaso at masusugatan ang kanilang mga balat hanggang sutuluin silang maghina. At ikaw naman, Iho, halika't lumapit ka rito. Ako ho ba? Ikaw nga. Kahit hindi kita nakikita ay nararamdaman ko ang presensya mo. Nandiyan na po. Ano po bang gagawin ko, Lolo Manuel? Sa iyo ko ibibigay ang punyal, pana at palaso. Hindi kailangan maging asintado, Iho. Dahil madaplisan mo lang sila gamit ang mga iyan ay siguradong manghihina ang mga aswang.
Pero mas maganda kung patatamaan mo sila sa parte ng kanilang katawan kung saan sila mahina. Tibay ng loob ang kailangan mo, iho. Alam kong kakayanin mo yan. Melda, sindihan mo ang puting kandila at dalhin mo dito yung dinurog na halamang gamot. Magpapausok ako at magdarasal. Magpadali ka. Lumalalim na ang gabi. Kailangan makabalik na ang mga batang ito. Ay, opo, Lolo Manuel. Eto na yung mga kailangan nyo. In nomine Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na pinagmula ng liwanag at lakas, tingin mo po ang aking dalangin. Basbasan mo ang mga sandatang gagamitin ng mga batang ito upang maging pananggalang laban sa kadiliman. Naway manaig ang iyong kapangyarihan sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Gabayan mo sila ng iyong banal na liwanag at huwag mo silang pababayaan sa gitna ng dilim. In nomine Lucis, Principio, ut potestas maleficat, creature tenebrarum vicariant, per onem orationem, plolatam malum Kamburatur et bonum bingkat. Panginoon, kayo na ang bahala. Paspasan mo sila ng inyong liwanag para makabalik sila ng ligtas dito. In nomine Patre et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pagkatapos ng orasyon ni Lolo Manuel, kinuha na namin ni Benedict ang mga gamit na kanyang binasbasan, mga sandatang gagamitin namin laban sa mga kampon ng kadiliman. Maging kami ay binasbasan niya at ipinagdasal na patnubayan kami ng Panginoon sa aming gagawin. Dala ang lakas ng loob at pilit na tapang, bumalik kami ni Benedict sa lugar na itinuro sa amin ni Sir Thomas. Sa pagkakataong yon, wala na siya roon. Kami na lang ni Benedict ang muling tumahak sa masukal na daan na yon. Habang naroon kami, hindi ko nakalimutang gawin ang mga bilin ni Lolo Manuel. Ang magwisik ng asin na hinaluan ng dinurog na bawang sa bawat madaraanan namin. At tulad rin ng sinabi ni Sir Thomas, kahit anong marinig o makita namin sa paligid ay kailangan naming magpatuloy. Kaya kahit nanginginig na ang buong katawan namin ni Benedict, kahit halos gusto na naming sumigaw at tumakbo pabalik, ay pinilit naming magpatuloy, Sir Jag. Hanggang sa marating namin ang mansyon. At pagkarating namin doon, ay sinalubong kami ng isang dambuhalang nilalang. Mas malaki pa ang katawan nito kesa sa isang tao, ngunit ang mukha nito ay tila isang mabangis na aso. Nakalabas sa mga matutulis nitong pangil na tila ba may bahid pa ng dugo ang mga iyon. Naglalaway rin ito habang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan namin ni Benedict. Sa bawat hakbang ng nilalang ay napapaatras kami ng kaibigan ko. Kasabay noon, parang may isa pang presensya sa itaas. Isang malaking ibon o kung anumang nilalang na tila nagbabantay sa buong mansyon. Na kahit anumang oras ay handa kaming atakihin nun mula sa itaas. Bawat pagaspas ng pakpak nito ay mas lalong nagbibigay na matinding takot sa amin, lalo na ang tunog na binibigay nito. Mahina man, pero nakakapanindig balahibo. Huwag kang lalapit! Inumin Lucis! Lumayo ka sa amin! Etong bagay sa'yo! Takbo, Lucy! Kailangan mo natin iligtas si Kelly at Gray! Bilis bago makabawi yung halimaw! Benedict! Isara mo yung pintuan! Iligay mo yung kahoy na harang! Bilisan mo, malapit na siya! Eto na! Lucy, may natitira ka pa bang asin dyan? Isabay mo dito sa pintuan! Samahan mo na rin ng bentita ng tubig! Oo, meron pa, Ben! Sige, tumabi ka muna dyan! Ayan, tapos na! Medyo tumahimik na sa labas.
Halika na! Hanapin na natin sila! Hindi ko gustong katahimikan hatid ng mansyon ngayon, Lucy. Parang walang bakas si Gray at Kelly ang narito. Pagpasok namin ni Benedict sa loob ng mansyon, sinalubong kami ng nakakabinging katahimikan. Tanging tunog lang ng aming mga yabag at ang langit-ngit ng lumang kahoy na sahig at hagdan ang maririnig sa buong kabahayan, kasabay ng mabibigat naming paghinga. Walang bakas ng anumang kaguluhan sa sala, Sir Jag. Pati sa kusina na kinainan namin kanina ay tila hindi yun nagamit. May mga pagkaing nakahain pa sa mesa, malinis na plato, baso at kubyertos. Maayos rin ang pagkakasalansa ng mga upuan. Walang senyales na may kumain o gumalaw man lang doon. Hanggang sa dalhin kami ng aming mga paa sa ikalawang palapag ng mansyon patungo sa kwartong huli naming pinuntahan kasama ang mga kaibigan ko. Ngunit maski doon ay malinis ang lahat. Wala na ang aming mga gamit. Wala ang mga bag na lagayan ng aming mga damit. Walang bakas na may natulog o gumamit ng silid. Maayos ang kama. Walang kahit anong gusot. Ang puting sapin ay maayos na nakalatag at ang kumot ay maayos rin na nakatupi sa gilid, maging ang mga unan ay nakasalansa ng maayos sa ibabaw ng puti at malinis na kama. Hanggang sa ang puting sapin ng kama ay unti-unting nabahira ng dugo. Isang patak mula sa itaas na sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa magkasunod-sunod na iyon. At doon kami sabay na napatingala ni Benedict. Sa kisame ng kwarto, Sir Jag, naroon ang halimaw at tahimik na nakamasid sa amin, si Rebecca. Pero hindi na siya ang normal na Rebecca dahil nakaanyong aswang na ito. Buhaghagang mahabang itim na buhok, pula ang mga mata at nanlilisik ang mga ito sa galit. Mahaba ang mga kuko at ang pangil ay nakalabas. May bahid pa ng sariwang dugo ang makikita ron. Sa likod niya ay may nakausling malalaking pakpak na tila katulad ng sa paniki. At ang dugong tumutulo mula sa kanya ay yon ang pumapatak sa kama. Noong mga sandaling yon ay wala nang sinayang na oras pa si Benedict. Agad niyang hinugot ang punyal na bigay ni Lolo Manuel at saka hinagis yon sa direksyon ni Rebecca. Tumama ito sa pakpak ng aswang at napako yun sa kisame. At sa isang iglap ay napuno ng nakabibinging atungal ang buong silid. Hindi niyo ako matatakasan! Hindi kayo makakalabas ng buhay sa mansyong ito! Nasaan ang mga kaibigan namin? Nasaan si Kelly at Gray? Saan niyo sila dinala? Wala na sila! Wala na mga kaibigan niyo! Hindi yun totoo! Nasaan sila, Rebecca? Benedict ang mga kaibigan natin! Huwag kang maniwala sa kanya, Lucy. Gusto lang niya na panghinaan tayo ng loob. Alam kong buhay pa si Kelly at Gray. Matatapang ang kambal na yon. Yon ang akala niyo! Mga walang hiya kayo! Wala kayong awa! Kayo ng pamilya mo, Rebecca! Hindi lang mga totoo naming katiwala sa mansyon yung pinatay nyo! Maging anak nila si Tomas ay hindi nyo pinaligtas! Si Tomas. Ang mahal kong si Tomas. Hindi akong pumatay sa kanya, Lucy. Pinatay siya ng mga magulang ko dahil ayaw niyang umanib sa amin. Nalaman niya ang buong pagkatao ko. Pero sa kabila noon, tinanggap niya pa rin ako. Pero nung malaman niyang pamilya kong pumaslang sa magulang niya, nagalit siya sa mga magulang ko. Binalaan ko siya na wag na siyang pumunta pa rito dahil mapapahamak lang siya. Pero hindi siya nakinig. Gusto niyang patayin ang mga magulang ko. Para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Gusto niya ako ilayo sa lugar na to. Pero naunahan siya ni Tatay Oscar at alis sa kanyang plano. Pinatay nila si Tomas. Pinatay nila. Wala akong nagawa para iligtas sa lalaki mahal ko. May nakaraan kayo ni Sir Tomas! Rebecca, alam kong hindi ka talaga masama. Pakiusap, tulungan mo kami. Ituro mo sa amin kung nasaan si Gray at Kelly.
Hindi niyo sila matatalo. Ang mga kaibigan niyo, malapit nang ialay at maging pagkain nila. Malapit na silang dumating, Lucy. Wala na kayong takas. Nasaan sila, Rebecca? Nandiyan na sila! Gusto ko na makasama si Tomas. Patayin niyo na ako! Bago ko pa kayo saktan at patayin! Lucy, kayo na! Lucy! Ah! Kami na! Lucis! Mananay yung liwanag sa kadiliman! Benedict, ngayon na! Iligtas niyo sila! Nasa labas sila ng mansyon! Biyak nila sila! Tomas, patawad. Matapos kong sabuyan ng benditadong tubig si Rebecca, agad na nalapnos ang kanyang balat at umusok ito. Kasabay noon, pinatamaan siya ng palaso ni Benedict sa bandang dibdib. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan, Sir Jag, hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nasunog ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang naging abo. Wala na si Rebecca. At sa mga sandaling yon, alam naming hindi pa tapos ang mahabang gabi dahil ang mga magulang niya na lamang ang natitira at aming haharapin sa nakakatakot na mansyong iyon. Hating gabi na, Benedict. Wala na halos natira sa benditadong tubig. Kapatak na lang ito. Ano nang gagawin natin ngayon? Ano bang ipaglalaban natin? May 3 pang palaso, Lucy. Huwag kang panghinaan ng loob. Makakaya natin to. Bukod kina Aling Salit, Mang Oscar, ay may iba din palang nilalang sa paligid. Nakita mo naman ang dinaanan natin kanina. Pati yung malaking aso na sumalubong sa atin sa harap ng pintuan ng mansyon. Sa tingin mo, kaya ba natin sila? Nakakaramdam na ako ng pagod, Benedict. Simula kayo nang umalis tayo para humingi ng tulong at sa muli nating pagbabalik dito, ay pakiramdam ko malapit na bumigay ang katawan ko. Lucy, ngayon pa ba tayo susuko? Malapit na oh. Konting tiis na lang. Manalig tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Halika na, tapusin na natin ito. Paano kung huli na tayo? Paano kung totoong wala na ka sila? Hindi! Hindi! Buhay pa si Kelly at Gray. Halika na. Kahit ako, gusto ko lang mawala ng pag-asa. Pero kumakapit pa rin ako at naniniwalang makakaalis tayong lahat ng buhay dito. Sana ganun ka din, Lucy. Kagraduate pa tayo, di ba? Sabay-sabay tayo magtatapos ngayong taon. Oo, Benedict. Grabe, parang hindi ikaw ang kausap ko. Wala na din yung ipit mong boses. Gaga! Ako pa din ito! Tumayo ka na dyan! Tara, Max. Iligtas na natin ang kambal. Aaminin ko, Sir Jag, noong mga oras na yon ay ramdam ko na ang pagod at unti-unting panghihina ng aking loob. Ngunit dahil sa mga sinabi ng kaibigan kong si Benedict, kahit papano ay nagkaroon ako ng kaunting lakas at pag-asa. Magkahawak kaming lumabas ng mansyon at tinungo ang lugar na sinabi sa amin ni Rebecca bago siya bawian ng buhay. Dahan-dahan kaming naglakad sa dilim ni Benedict. Hindi kami lumingon sa aming pinanggalingan at pilit naming hindi pinansin ang mga nakakatakot na tunog na bumabalot sa paligid. Nagpatuloy lang kami hanggang sa marating namin ang lugar na nabanggit din ni Gray noon sa amin, ang kubo sa likod ng mansyon, kung saan niya nakita si Rebecca na kumuha ng pagkain. Paglapit pa lang namin, Sir Jag, halos mahilo at masuka ako sa tindi ng amoy. Pinaghalong lansa at pagkabulok ang bumalot sa buong lugar at mas lalo kaming kinilabutan nang makita namin ni Benedict ang loob ng kubo. Maraming kalansay, bungo at buto ang nagkalat sa paligid. May mga kawa rin doon na may mga lamang karne at lamang loob. Pero hindi yun ang mas nagpagulat sa amin. Si Kelly, walang malay at nakabitin sa itaas. Nakatali ang katawan niya sa matibay na kahoy ng kubo. Sa ilalim niya ay isang malaking kawa na puno ng kumukulong tubig at sa maling galaw lang, Sir Jag, kapag tuluyang napatid yung tali, mauhulog si Kelly sa malaking kawa na may mainit na tubig.
Samantalang si Gray naman ay nakita naming nakahiga sa papag na naroon din sa loob ng kubo na may mga pasa sa muka at wala ring malay. Nakatali ang mga kamay at paa niya sa magkabilang dulo. Sa tabi ni Gray ay may mga patalim pa na may bahid pa ng sariwang dugo. Sa nakita namin ay agad kaming pumasok sa loob at agad nilapitan ng aming mga kaibigan para iligtas. Diyos ko! Ang mga kaibigan natin, Benedict! Kunin mo yung patalim, Lucy! Unahin na natin si Kelly. Bago pa mapatid yung tali, bilisan mo! Eto, sandali! Ben, kukuha ako ng upuan. Ako lang puputol sa tali. Hawakan mo na lang si Kelly para hindi siya mahulog. Sige, gawin mo na, Lucy. Hawak ko na si Kelly. Kelly, sandali na lang ha. Naririnig mo ba ako? Pasensya ka na kung nahuli kami ni Benedict. Ayun na. Benedict, malapit na. Bilis, saluhin mo siya. Diyos ko! Kelly, gumising ka! Lucy! Si Gray naman ang kalagan mo! Bilisan mo! Bago pa nila tayo maabutan dito! Oo. Diyos ko. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Matapos saluhin ni Benedict si Kelly dahil sa pagputol ko sa taling nakasabit sa kahoy ng kubo, ay agad ko namang pinuntahan si Gray para putulin rin ang mga taling nakagapos sa kamay at mga paa nito. Nang magawa ko yun, sinubukan ko siyang gisingin. Nung tiningnan ko si Kelly, ay nakayakap na itong umiiyak kay Benedict. Nabuhayan ako ng loob sa aking nakita dahil alam kong ligtas na ang aking kaibigan. Pero hindi pa kami pwedeng magpakampante, Sir Jag. Dahil habang lumilipas ang oras na hindi pa rin nagigising si Gray, ay sumasabay rin ang matinding kabog sa aking dibdib dahil sa takot na aking nararamdaman. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang sa magkamalay tao si Gray. Ngunit kasabay nun ay umalingaw-ngaw rin ang napakalakas na atungal na nanggaling sa labas ng kubo at ang mga mabibilis na yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. At doon, bumungad sa amin si Mang Oscar at Aling Sally sa anyo nila bilang aswang. Pinatay niyo si Rebecca. Pinatay niyo ang anak namin. Magbabayad kayo. Sa tingin niyo ba makakaalis pa kayo ng buhay dito? Oo. Makakaalis kami ng buhay dito. At hindi kayo magtatagumpay sa balak yung gawin sa amin. Mga halimaw kayo. Hindi na kayo naawa sa mga nabiktima ninyo. Awa! Bakit? Naawa ba sa amin ang mga normal na tao na kagaya niyo? Nang tugisin at ubusin ni Manuel ang mga kalahi namin. Kaya nararapat lang na mamatay ang anak at apo niyo si Tomas. Tapos kayo na'y dinamay niyo pa si Rebecca. Ito ang nararapat sa inyo. Lucy, Benedict! Grace, si Lucy! Bitawan niyo siya! Hindi niyo kami matatakasan! Hindi mo kami mapapatay, Mang Oscar! Bitawan mo ako, Aling Sally! Hindi ako dito mamamatay! Hindi ako papayag! Panginoon, na makapangyarihan sa lahat! Huwag niyo pong hayaang manayag ang kasamaan sa kabutihan! Iligtas niyo po kami! Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas para lumaban! Ilayo mo sa akin yan! Hindi! Hindi! Noong hilahin ako ni Aling Sally at subukang kagatin sa leeg, ay nagpumiglas ako. Hinampas ko siya sa ulo ng matigas na bagay na nahawakan ko at saka ako sinusubukan tumakas, pero nahila niya ako sa aking mga paa. Hindi ko na alintana kung gaano kasakit ang naramdaman ko ng mga sandaling yon, Sir Jag, nung masugatan niya ang aking mga paa dahil sa matatalim niyang mga kuko. Akala ko no mga oras na yon katapusan ko na. Pero nang makapako ang kwintas na rosaryo na bigay sa akin ni Aling Melda, nabuhayan ako ng loob. Sumilip muli ang pag-asa sa aking dibdib. Hinubad ko yung rosaryo at mahigpit na hinawakan. Nilapitan ko si Aling Sally.
Nilapit ko sa kanya ang kwintas habang sinasabayan niyo ng taimtim na dasal. Nung makita kong nanghina siya, mabilis kong isinuot sa kanya yung kwintas kasabay ng natitirang benditadong tubig na nasa bote. Isinaboy ko yun kay Aling Sally na nagwawala. Hanggang sa tuluyan itong manghina at bumalik sa normal ang kanyang anyo. Samantala, pinagtulungan naman ni Gray at Benedict ang nagwawalang si Mang Oscar. Gamit ang natitirang palaso ni Benedict ay mabilis niyang pinatamaan si Mang Oscar. Umatungal ng napakalakas ang halimaw nang matamaan ito sa kanyang tiyan. Gamit ang natitirang lakas ni Gray, sinabayan niya din yun ng malakas na suntok hanggang sa mahulog ang katawan ng aswang na si Mang Oscar sa kumukulong tubig na tumapos sa buhay niya. Natapos na, Sir Jag. Natalo namin ang mga aswang at natapos na rin ang bakasyon namin sa mansyong kinatakutan. Grabe! After graduation, ang tagal rin bago tayo nakapagbakasyon ng ganito ulit. Fresh ko ng hangin! Ano guys? After natin dito sa beach resort, something ulit tayo sa liblib na probinsya. Ano? Game ba kayo? Ay, ko. Tama ka na, Gray. Baka ikaw ang hantingin ko dyan. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa atin noon? Biro lang naman, Lucy. Sa totoo lang marami akong realization pagkatapos nung nangyari sa atin sa mansyon. Totoo kong hindi magpadalos-dalos sa mga bagay na gagawin ko. Lalo na sa mga desisyon ko sa buhay. Dahil sa ginawa kong maling desisyon noon na pinagpilitan ko pa sa inyo, inalagay tuloy tayo sa bingit ng kamatayan. Tama yan, pre. At saka lahat naman tayo ay may kasalanan sa nangyari. Marami ng senyales. Marami ng kumukontra sa plano natin yun. Lalo na ang girlfriend kong si Lucy. Pero anong ginawa natin? Tumuloy pa rin tayo. Uy, dati best friend lang Ngayon girlfriend na. Grabe, Bax. Hindi ko akalaing magiging tunay na lalaki ka. Love, si Kelly. Pucha, hindi ko kinakaya, Benedicto. Wala ka lang kasing girlfriend, ungas. Tama na yan, guys. Dito na natatapos ang pagiging bakasyonista natin sa mga liblib na lugar na yan, ha? Huwag na nating ulitin yung ginawa natin noon. Noong mga sandaling yun, Sir Jag, natutunan ko na hindi lahat ng lugar ay dapat pinupuntahan at hindi lahat ng paanyaya ay dapat tinatanggap. Dahil sa isang maling desisyon, nalagay sa panganib ang buhay naming magkakaibigan. At kung hindi dahil sa lakas ng aming loob, pananalig at sa mga bili na aming sinunod, marahil ay hindi na kami nakabalik pa mula sa bangungot na yun. Hanggang ngayon, Sir Jag, dala ko pa rin ang takot sa tuwing sumasapit ang gabi. At sa bawat katahimikan, hindi ko maiwasang isipin na baka sa dilim ay may mga matang nagmamasid pa rin sa amin. Trauma ang inabot namin dahil sa bakasyong yun. Hindi kami agad nakabalik sa pag-aaral dahil sa nangyari. Pero pilit kaming bumangon para makapagsimula uli. Hanggang sa dumating yung araw na nakabalik kami at nagpatuloy sa hamon ng buhay. Nakagraduate kaming pare-pareho ng mga kaibigan ko. At ngayon ay may kanya-kanya na ring mga trabaho. Wala na rin kami mga balita pa kina Aling Melda at Lolo Manuel. Pero bago namin sila iwan noon sa lugar na yon, ay nagpapasalamat kami sa tinulong nila sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Maraming salamat po sa pakikinig. Katapangan, lakas ng loob at pagmamahal sa mga kaibigan. Yan ang pinakita sa atin ng ating sender ngayong araw na si Lucy. Sa kabila ng kanyang mga kinatatakutan, natuto siyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga kaibigan niya. Ipinakita rin sa ating kwentong ito na hindi lahat ng desisyon ay basta na lang sinusunod. May mga pagkakataon na kailangan nating makinig, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na sa sarili nating kutob. Kaya kung may nararamdaman kang kakaiba,
Kung may bumubulong sa iyo na mali, huwag mo itong baliwalain. Matutong makinig, matutong maging mapagmatiyag, at matutong tumanggi kung kinakailangan. Para sa huli, wala tayong pagsisihan. Kung meron kayong gustong ibahagi, mga opinyon o reaksyon sa kwento, i-comment lang po sa ibaba at babasahin namin ito. At kung marinig ninyo ito sa ibang channel, huwag kalimutang i-report dahil lumalagana pa naman po ang mga magnanakaw sa aming mga videos. Huwag rin kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takip Silim at iba pa naming channels gaya ng Aswang Diaries, Aswang Radio, Aswang Confessions, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Miss Amy Aswang Love Stories, Miss and Mr. Tagalog Love Story, at Miss Heart Tagalog Love Story para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, misteryo at kababalaghan. Siya nga pala, abangan nyo rin po ang bago naming channel na Miss Rose. This is Sir Jag ng Kwentong Takip Silim signing off. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.